Ngayon po, eto na, no? Kay Duterte na tayo. Pero unahin po natin si dating Senador Trillanes, mga kababayan. Para lang maliwanag ho, ano? Ayan. Sabi ni Shiro Kansaki, naka-green screen ulit. Oo. 'Di ba? Pagka nagtatago, eto alam niyo na 'to eh. 'Di ba? Yung bahay namin, kahit na pinto lang, alam namin nasa bahay si Mark Ramos. Pag nagtago ako, ang gagawin ko diyan, i-green screen ko na. Hindi natin alam, baka nasa bahay lang 'yan. Hindi, magtatago 'yan, baka nasa ibang lugar na 'yan. 'Di ba? Para sa ganon, wag matuntun agad. Ngayon, eto na po tayo kay Duterte, mga bossing. Yung sinasabi nilang interim release. Madami pong nagulat, ha? Sinabi, naku, palalayain ako, bakit palilipat ng ibang bansa iyan? Baka tumakas. Ganun po yung mga sinasabi, mga bossing. Pakinggan nyo ho si dating Senador Trillanes, mga kababayan. Ito po, para lang maliwanag ho, ano? Ito yung request nila, parang motion lang yan ng defense. Opo. Kaka-file lang nila ng motion. Si Kopman, kung ano-ano inaatupag, ano? Hindi na lang rektahin yung problema nila. Kailangan i-depensa ng maigi ang dating Pangulong Duterte kung ano-anong paligoy-ligoy, no? Hindi naman lumaki sa Pilipinas siya kasi sa Pilipinas, mga kababayan, uubra yung mga paligoy-ligoy na ayaw namin yung mga judge na yan. Diba? Ayaw namin yung mga judge na yan. Patanggal yan. Hindi naman uubra sa ICC yun. Yung basura na ho yun, mga kababayan. Diba? Yun ang unang binasura ho, mga bossing. At hindi ibig sabihin nun ay agaran magagrant yan. Nakailang motion na yung abogado nila na yan. Wala naman hong nagagrant. Sabi yung mga motion nila, kung ano-ano po. Ayan ha. Mga senador, eto, tingnan nyo doon sa kaso ni Duterte, doon sa ICC. Sino ang nagmomosyon? Yung abogado. Diyan, hindi naman kayo ang abogado ni Sara Duterte, pero kayo ang nagmomosyon dyan. Diba? Kung ano-anong mosyon. Bakit daw po kung ano-ano ang mosyon na ginagawa ni Kopman? ko nga naghahanap buhay lang yan para masulit na yung milyon-milyon na legal fees niya. 150 million legal peso, mga kababayan, buwan-buwan po. Sabi nga nung kaibigan natin na nagtatanong, si Takeru Miyamoto, halos ang nagastos na daw po kay Duterte, mga kababayan, kalahating bilyon na daw po. Base naman po sa nabasa ko, kung magkano, sabi po ni Trillanes, mga bossing, 150 million per month. Diyos ko po, Arugoy. Laki, ano? 150 million, tapos kung ano-anong paligoy-ligoy yung ginagawa, kung ano-ano yung mga ginagawa. Patanggal natin yung dalawang judge. Ayun, basura. Eto naman. Palipat natin si Duterte ng ibang bansa. Mukhang deny din. Mukhang ano din. Mukhang hindi din ubra. Mukhang basura pa din. Tuloy muna natin to. Nga. At itutuwirin ko lang, fake news naman yung inilabas na report na hindi mag-o-oppose yung Office of the Prosecutor. Ano yan? Ayan. Mali yun. Kaya nga, itong kung Fake news pala. Sino kaya yung nagsabi nun? Mga DDS din? Mahilig sila sa ganun. Wala. Kagaya ngayon, di ba? Kumalat na din sa mga DDS, mga sinasabi na, naku, pauwi na si Tatay Digong. Mag-iiyakan na yung mga kagaya ni Mark Ramos. Hindi naman daw. Malabo naman. Fake news daw na hindi mag-o-oppose. Yung prosecutor. Meron din kasing ibang nagkakalat nung impormasyon na yon, mali yung report. Hindi pwedeng hindi i-oppose siya ng prosecution. At pero kasi kaka-file lang. Kaka-file lang, mga bossing. Tapos naman mga kababayan, sabi, uuwi na daw si Duterte. Kailan ba talaga? Ako mas naniniwala ako doon sa sinasabi ni Attorney Cristina Conti na 8 taon ang uwi. Kwentahin natin. Sa isang taon, bilyon-bilyon yun Hindi kakayanin ng calculator yun Kasi kung 150 million,
Tatatatatat per month times 10. Oh, times 10. Totoo. Eh di 1.5. Oh, yan, hindi na kinakaya ng calculator. 1.5 billion na. Oh, times 8 taon. Aba, ang dami pera. Humigot kumulang 10 billion ang mauubos dito. Tapos ending guilty. O, ito naman yung nakita ko, mga kababayan. Base po sa balita ng ano ba to? Sino ba nagbalita nito? Andali sige. Baba na muna natin. International Commission on Juris release. O ayan. Flawed legal basis. Ibig sabihin, mahina, weak legal basis. ICC hits Duterte defense. Ano po? Manila, Philippines. Sabi dito, resting on flawed proposition, no, challenges to the jurisdiction of the International Criminal Court, which is yung ginawa nila na kesyo daw ipatanggal yung dalawang magja-judge, no, made by former President Rodrigo Duterte should be dismissed by pre-trial judges according to the ICC prosecutor. Should be dismissed. Pinapadismiss. The former president defense team. The former president's defense team misinterpreted provision on the Rome Statute. ICC Deputy Prosecutor Mim Mandia, paano babasahin ito? Manjaye Niang said 34 pages filed date June 9. The court is lawfully exercising its jurisdiction over this case because the Philippines was a state party when the alleged crime were committed nung panahon na yon. Ngayon hindi na. 'Di ba? Kaya malabo. Oy, sa Pilipinas na lang litis. Kaso hindi na nga po kasali, hindi nakasakop o hindi na katuwang ng ICC ang Pilipinas. Paano pa yan? Tapos ang makikita pa, hinihiling nyo na dalhin sa Pilipinas si Duterte. Kung yan yung impeachment, ginagawan ng paraan ng mga nakaupo ninyong mga senador. Tapos gusto nyo, dyan litisin si Duterte. Diba? Hilario Lagnada. Salamat po sa inyong pagiging miyembro ng channel na ito. Alexander the Great. The Rome Statute has an important safeguard in which withdrawal, which the Philippines did in 2019, does not discharge a party from its obligation